Marami na nagpaplano para magbakasyon. Mapa out of town o out of country ba yan, siguro iligtas din ang mga dalang bagahe, mga suki. Nitong nakaraang linggo, ang daming online post na nagbabalik umano ang tanimbala modo sa airport. Isa kasing mag-asawa ang nakitaan ng isang plastic ng bala sa kanilang bagahe. Totoo man yan o hindi, dapat tayong mag-ingat kung babiyahe, lalo na't marami na naman ang uuwi sa kanilang probinsya sa Semana Santa. Ngayong gabi, makakasama natin ang Chief Security and Safety Expert na si Marco Mondejar. Chief Marco, magandang gabi po at welcome po sa Dapat Alam Mo. Magandang gabi po, sir. So ito, tanimbala modos, Chief. Paano ba nakakapambiktima yung mga ganyan sa mga kapuso natin na maglalakbay, magbibiyahe? Yan po. Paano nakakalusot yung tanimbala? Ba, di ba? Tama po. Alam niyo po, nakakalungkot isipin po na sa panahon na gusto mo sana magpahinga at dadalhin mo ang iyong pamilya, nagiging dahilan dito para ikaw ay ma-stress, no, dahil sa mga ganitong mga pangyayari ng tanimbala o laglagbala. No, kaya naman po may mga tips po tayo na nais pong ibahagi upang patuloy na magbigay ng mag-create ng awareness, no, para po sa pag-iingat ng pagta-travel na ginagawa po natin. Ano po yung mga tips na yan? Tips po sa pagbantay sa bagahe, sa pag-impake at pagtingin po sa bagahe. Sabihin niyo po, sir. Tama po. Una po dito siguro, importante ho, dapat since may mga ganitong sitwasyon tayo, dapat po i-elevate na rin natin yung pag-iingat na ginagawa natin. Like for example po sa ating po mga luggages po, as much as possible, baka pwede hong i-eliminate na natin yung use of yung mga usual zipper na traditionally ginagamit natin. Hindi kasi katulad ng mga ganito po, ibang klase yung mga material na aluminum na po, and then wala na siyang zipper, tapos naka-clip na lang talaga dito, and then siyempre importante yung lock. Bakit sa yung zipper? Bakit? Ano ang ano? Madali Madali mo pwede malusutan. Sino po ba naglalagay ng bala na yan? Actually, mahirap po i-pinpoint exactly no, kung sino itong mga taong ito. Pero sino bang may access sa bagahe? Mukhang ano talaga, mukhang nagiging modus operandi na ito, no? At ginagamit itong paraan para i-threaten po yung mga nagiging biktima nito, no? At napipilitan sila na makipag-settlement dahil dito. May ilan na ginagawa, nagve-video habang nag-impake. Pwede bang gamitin yan na patunay na wala naman talagang labang bala nung nag-impake? Maganda bagay po yan kasi video footages po ay nagsiserve talaga yan na evidence, no? Kung sakasakali po na alam natin na may attempt sila na gawin ito, salbahin tayo, i-abuse tayo, at especially, hindi lang ho ito limited to our luggages, no? Even in our, yung mga sinukasuotan natin, ano, or yung mga hand carry bags natin, kasi pwede talaga nilang lagyan yan, no? Taniman yan sa kahit anong paraan gagawin nila. Sir, may mga paraan ba para maprotekta ng bagahe natin? Mayroon daw dapat tandaan na, halaka! Ano ibig sabihin? Ano yung halaka? Ang halaka po ay actually po, ito ay acronym siya. No? Ano acronym siya. Yung H po dito ay yung hard luggage nga po. Para-ensure natin na hindi po easily ma-access po yung ating mga gamit at masuksukan ng anong mga gamit. Yung A po dito stands for awareness. No, na dapat po titignan natin yung ating mga bagahe kung may mga tao mag-a-attempt na dumikit, lumapit. At lituhin tayo at gamitin yung paraan para maipasok ang kanilang mga gamit. No? So, yung halaka. So, naka-acronym siya as halaka. No? So, meron po dyan yung, siyempre, importante rin ho, yung pag-avoid natin doon sa mga taong nag-feel, ano sila, no? Yung nakiki-feeling close. Mamaya, hindi mo alam na may masamang intensyon. May masama pala siyang plano para sa'yo, sa iyong mga gamit. Saka syempre, di ba, muhiwala yung bagahe mo sa'yo, di ba? Tingnan mo mabuti talaga na... Minsan sa x-ray. Kasi kung ikaw naman ay confident talagang wala kang lagay dyan, titigan mo mabuti, di ba? Maraming salamat, Security and Safety Expert Marco Mondejar, sa pagbahagi ng iyong tips para ligtas at syempre walang hassle ang pagbabakasyon. Basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento, may say kami dyan, mga suki!